Yo, what's up mga gar? So ngayon, nag-setup tayo ng mga panibago nating filtration system sa tanks natin. Which is, nabalakan ko lang ngayon kasi napapansin ko medyo hindi okay yung stagnant water lang. And na-strip ng isda yung may filtration para mas malinaw yung tubig, mas quality yung tubig, para maging quality yung isda natin. So bago nating lang yan system. So ganun kahaba yun. Hanggang doon. So bali ang mga yan, may mga sponge filter yan doon. Mga sponge filter yan. So update na rin mga pre. Mga gar pala, sorry. So nanganak na isa nating bagong strain dito. Wala niya na kung ano. Joke lang. So nanganak na ang ating albino koi, which is ayan. Ayan sila. 9 pieces sila dyan. Ewan ko lang kung meron pa dito sa aquarium kasi napakalaki ng lagyanan. Tsaka nanganak din ulit yung EBM natin. Kasi napakadami na naman. Medyo di nga lang mapapansin kasi may reflection yung tubig. Pero madami yan, ayun. Yan. Ang dami. Meron pa yan sa baba. Pero expected na yun kasi ang dami natin breeder na female kasi tatlo yung female dyan. And dito natin nilipat yung albino, yung platinum blue natin. Kasi ito wala pa rin naman. So bahala ko sa fry na itong albino ko yun natin. Dito ko ilalagay para mas matutukan ko. Kasi doon hindi ko masyadong makikita eh. So nag-hatch tayo ng BBS ngayon. Ayan. Kakalagay ko pa lang. So hintay pa tayo mga 30 hours. But 2 days na rin para okay. So yun na naman mga pre. May mabagong filtration lang tayo dito. And update na rin dito sa mga bago nating kasama sa farm. Mga albino coin natin. Sana na lang mabuhay ito lahat. Kasi sayang din, 9 pieces din yan. 9 pieces na po natin maging bagong material. So yun, update lang. Medyo lumalaki na yung natin, fry ng dem. Tsaka nga pala nung pumunta kami ng DRT sa Puning Cave, kami nahuli ko. Nasaan na yun? Yan, may pagong. Hehe. Wala, pinakita ko na. So ito, yun pa rin. Ganun pa rin siya. So bali parang ko na lang to, plant box na lang. Kaya nagpapadami ang halaman na pwede natin ibenta. Pero sa kamukha nitong jungle ball, tsaka tong kabomba, tsaka tong bakopa, yan tinalagay yan para padamihin. Kasi kailangan nila mataas yung tubig. Yun lang naman mga update natin ngayon. Bali ito, mukhang may mag-drop ulit na female. Ewan ko lang nasan. Pero ulit dito yung malaking female. Ay, ito pala. Yan, medyo malaki yung tiyan. Tapos yung natin, tuxedo ko short body is siguro mag-drop na to next week or next week. So hintayin na lang natin yan. Pero ito talaga inintay ko talaga, itong albino ko sorry. So gusto niya ng Vietnam line na RDSS, meron tayo dito trio. Kung gusto niya naman. Kasi problema dito mga pre, wala masyadong kulay yung female and hindi half moon yung male. Pansin naman yan. Wait lang kayo mag-focus sa isda. Yan, wala siya masyadong kulay yung female. So hindi half moon yung male natin. Pero solid pa rin quality niyan mga gar. So ito hindi naman natin ulit. Medyo mabagal sila lumaki kasi nasa 5 gallon lang.
yung mga ano natin. Ito talaga iniintay ko eh. Yung albino ko eh. So nag-drip acclimate lang tayo ngayon. Para maano sila sa temperature ng aquarium na to dito. So yun lang naman mga pre. Nandun si Megamind. Wala pang pangalan to eh. Pangalanan nyo na lang. Yun yung mga Kirin Oranda natin. May kasamang maliit na Oscar. Ano yung Oscar na yun? Pangkal ko lang. Calling machine. So yun lang may bagong setup natin. Ang haba ng pagka-horse. May extra pa nga tayo dun eh. Baka extend pa natin dun yun. Kasi ang haba pa niyan. Mga 15 meters pa ata yan eh. 15 or 10 meters. Hindi natin sure. So yun lang naman mga agar. Bagong isda lang natin tong albino ko, tsaka nag-drop din yung EBM natin doon. Medyo magulo nga lang dito kasi nag-aayos-ayos pa tayo. Nagsiset up pa. So tanong nyo, kung naisip nyo bakit wala sa breeding kit yung mga is ano, tignan natin kung gagana yung method na baligtad na dito saan magda-drop, tapos yung mga fry pupunta ron pag kailangan nila magtago. Pero ano naman yan eh, di naman permanent yung setup na yun. Pag nakita ko may nakain silang fry, lilipat ko na yung mga breeder. So doon ko ano yun. Baka ilipat ko na lang yung breeder dito pag nanganak na yun. Dito sa bakante nating tab. Pero for now, wala pa siyang laman. Kaya yung RDSS natin na fry, napansin ko, ang bilis lumaki. Wala pang 1 week tong mga to eh. Wait lang, hanapin natin yung dalawang fry. Ayun, nasa ilalim. Ayun o. Ay, saan na? Wala. Ito pala. Ayun, napansin nyo. Ano pa lang yan? 6 days old. 6 days, 7 days. 1 or 1 week. Pero ang laki na kumpara sa EBM natin. So maganda rin talaga yung malaki tank nila para mas mabilis sila lumaki. Tama to. Naka 15 gallons na custom tank. Nabili ko second hand. Kasi to 5 gallon lang. 15 gallon siya na long. Or 12 gallon siguro to, kasi ito 15 gallon din tong mga to eh. And mas mataas sila. Hindi dahil sa kahoy mas mataas talaga tong dalawang to. So yun lang mga idol. Acclimate lang natin to ng mga 1 hour kasi napakalit pa nila. Bali nag-acclimate na nga sila ng mga 30 minutes na siguro. Actually kahapon pa to pinanganak eh. Hindi ko lang siya na-videohan kasi gabi na. Mga kagabi lang siguro sila pinanganak or hapon. Hindi na ako nakapag-video kasi kahapon nag-DRT rin kami. Ayun nga pala yung mga shrimp natin oh. May eggs na yan eh. Ewan ko lang kung meron silang malalabas na fry or kung ano man tawag sa maliliit na hipot. So yun lang naman mga idol. Yun ang update natin for today's video. Fish out.